Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa iyong panonood sa aking YouTube channel at salamat sa iyong patuloy na interes sa mga espiritual na bagay at nawa ay patuloy ka pang lumago sa iyong espiritual na buhay. Ang ating lesson ngayon ay mayroong pamagat na Biyernes Santo. So dito sa Pilipinas ay kitang-kita naman natin, 'di ba, na tuwing Holy Week, lalo na kapag ka Biyernes Santo, meron yung mga nakikita natin o napapanood natin na saan sila ay nagpipinitensya, meron yung mga pinapalo yung likod o kaya nagpapapalo sila sa likod at nakikita nga natin na dumudugo yung kanilang mga likuran hanggang sa nagpapapako sila sa may krus, At ang akala nila at ang akala ng marami, kapag ka ginagawa nila yun ay para bang nababawasan daw yung kanilang mga kasalanan, napapatawad yung kanilang mga kasalanan. Marami ang naniniwala na sa pamamagitan daw ng penitensya ay magiging matuwid sila sa paningin ng Diyos. Na kung tutularan daw nila yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na sila ay nagpapakahirap, ay mapapatawad daw ang kanilang mga kasalanan. Pero, ang pagpipinitensya ba ang ginawang paraan ng Diyos para tayo ay maging matuwid sa kanyang harapan? Ano ba ang tunay na kahulugan ng kamatayan ni Jesus sa krus? Makikita natin kung paanong naghirap ang ating Panginoong Jesus, hindi ba? Sa mga TV, sa mga movies, sa social media, tuwing Holy Week nakikita natin yung mga pagsasadula o yung mga reenactment ng kamatayan ni Jesus sa may krus ng Kalbaryo. Pero alam niyo mga kapatid at mga kaibigan ay hindi yun magiging sapat upang lubusan nating maunawaan kung bakit nga ba namatay si Jesus sa krus. Ang Biblia ang makakatulong sa atin upang maunawaan natin at mas lubos nating maunawaan kung bakit nga ba si Jesus ay namatay sa may krus ng Kalbaryo. Matapos mahulog ang tao sa kasalanan, ang Diyos ay nagbigay ng kaparaanan upang sa ganon ay maiugnay pa rin ang kaniyang relasyon sa atin. Katulad nga noong unang mga pag-aaral natin, hindi ba noong si Adan at si Eva ay nagkasala at nung hinanap sila ng Diyos, ay pinalitan ng Diyos ang kanilang damit na dahon ng igos ng balat ng hayop. At ang kaparaanan nga para ma-cover yung mga kasalanan ng mga tao ay ang pagpatay at ang paghahandog ng tupa, ng malinis na tupa sa ating Diyos. Pero alam mo ba na ang mga kamatayan ng tupa noong mga unang panahon, ito ay naglalarawan, ipinapakita, sinisimbolo nito ang kamatayan ni Jesus sa may krus. Sabi nga sa Juan 1:29 na si Jesus ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mundo. Kung noon ay paulit-ulit na naghahandog ang tao para sa kanyang kasalanan, pero ang kamatayan ni Jesus sa krus ay minsanang pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa kasalanan ng mga tao ng buong mundo. Para makita natin yung parallel o yung pagkakahalintulad ng pag-aalay noong unang panahon at saka yung pag-aalay ni Jesus, ay basahin natin sa may Old Testament sa Exodus chapter 12 verse 1 to 3, and then jump tayo sa 5 to 7, and then jump ulit tayo sa 12 to 13. Sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron doon sa Ehipto, "Mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong komunidad ng Israel na sa isang ikasampung araw ng buwang ito, ang bawat pamilya ay maghanda ng isang tupa o kambing. Kailangang piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lamang at walang kapintasan. Aalagaan ninyo ito hanggang sa gabi ng ika-14 na araw ng buwan. Sa gabing iyon, kakatayin ng buong komunidad ng Israel ang mga naturang hayop. Pagkatapos, kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa hamba ng pinto ng mga bahay na kakainin ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, dadaan na ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay ng mga lalaki ng mga taga-Ehipto, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng mga Diyos ng Ehipto
Ako ang Panginoon. Ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng inyong mga pintuan ang magiging tanda kung saan ang bahay na inyong tinitirahan. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang inyong bahay at hindi kayo maaano kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Ito yung istorya na kung saan, kung alam ninyo o kung natatandaan ninyo, di ba kasi ang mga Israelita ay binihag ng mga Egyptians ng 400 years. At ngayon, tinawag ng Panginoon si Moises para siya yung maging leader na iligtas yung mga Israelita doon sa may Ehipto. Pero yung Pharaoh, yung hari doon sa may Ehipto, ayaw niya namang pakawalan itong mga Israelita at patuloy niyang inaalipin itong mga Israelita, laging pinaparusahan, binibigyan ng mabibigat na trabaho. Ngayon, nang dumating si Moises para sila ay iligtas, ay napakatigas ng ulo ng Pharaoh. At ito nga yung istorya na kung saan nagpadala ng maraming salot ang ating Panginoon, naging dugo yung tubig. At meron pa yung mga bangaw, umulan ng yelo, nagdilim, ano. At ito nga, yung ikasampung sumpa ay yung ipapapatay yung mga anak ng mga Egyptians, yung mga panganay na lalaking anak ng mga Egyptians. Pero yung mga panganay na anak ng mga Israelita, hindi sila mamamatay. Ano ang kondisyon? Yung mga Israelita ay mag-aalay ng lalaking kambing o tupa o 1 taon pa lamang na kambing o tupa. So dapat yung mga tupa na yon ay perpekto, walang sakit, walang dungis. Ganoon dapat yung ialay nila. At syempre, di ba, nung kinatay na, nakakuha sila ng dugo ng mga hayop na ito. So yung dugo na yon, parang yun yung nagsilbing pintura nila. Sabi ng Panginoon, para malampasan sila at para hindi mamatay yung kanilang mga anak na panganay, dapat yung dugo ay ipintura nila dun sa kanilang mga harap ng bahay. Nang sa gayon, kapag dumaan yung anghel ng kamatayan, ay hindi sila mamamatay. So, ganoon yung nangyari. Kumbaga, yung dugo, yung alay na tupa, yun ang nagsilbing kaligtasan ng mga panganay na lalaki para hindi sila mamatay. Ang istorya na yon ay tinatawag natin na Passover. Pinas-over ng ating Panginoon yung mga Israelita nang sa ganun ay hindi mamatay yung kanilang mga panganay na anak. Dito sa istoryang ito o sa katotohanan ng Biblia na ito, makakaligtas lang ang mga Israelita sa puot ng Diyos kung sila ay nag-alay ng tupa na walang dungis at yung dugo nun ay pinintura nila sa kanilang harap ng bahay. So take note doon, yung alay na tupa o kambing, dapat yun ay blameless, walang sakit, hindi marumi. Ibig sabihin, ganoon yung pamantayan ng Diyos para sa kalinisan, pagpapatawad, para makover ang mga kasalanan ng mga tao. Dapat perfect sacrifice. Tingnan naman natin ngayon kung ano yung sinasabi kay Jesus na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Basahin natin, kaya't alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan upang maging bago at malinis kayo. Sa totoo lang, nalinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin tulad ng tupang iniaalay tuwing pista ng pagdaan ng anghel. So nakita natin yung pagkakahalintulad nung istorya ng Passover at saka ng istorya ng kamatayan ni Jesus sa krus. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 5:7, ang makakapagligtas sa tao ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kung noong unang panahon, hindi maliligtas yung mga tao na walang bahid ng dugo yung kanilang bahay, matitikman ng mga Egyptians yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos, kasi hindi nakita ng anghel na mayroong dugo sa kanilang harapan ng bahay. In the same way, ganoon din yung mangyayari sa mga tao. Kung sino ang nananampalataya, nagtitiwala ng buong puso kay Jesus na siya lang ang makapagliligtas sa kanyang kaluluwa,
Sila yung mga may marka, sila yung mga mayroong dugo ni Jesus sa kanilang mga buhay. At nang sa gayon, kapag dadating yung panahon ng judgment at makikita ng Diyos ang mga mananampalataya kay Jesus, lalampasan din ng Diyos itong mga tao, tayo na mga mananampalataya, at hindi tayo makakatikim ng puot ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo pupunta ng impyerno sa dagat-dagatang apoy kung ang ating buhay ay mayroong bahid ng dugo ni Jesucristo, kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Ganoon yung paralel o yung kaparehas na kwento at katotohanan na ipinapakita ng Biblia sa atin. Kung nung unang panahon, yung mga hayop ang pinapatay ng paulit-ulit para sa kasalanan, pero yung kamatayan ni Jesus, minsan siyang nag-alay ng kanyang buhay, yun ay sapat na para sa ating mga kaligtasan, at ang kondisyon na hinihingi ng Diyos ay ang pagtitiwala kay Jesus. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, inalis ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan na nagpasama sa buhay ng tao. Si Jesus na walang kasalanan ang umako sa ating mga kasalanan, at siya ang nakaranas ng puot ng kaparusahan ng Diyos, imbes na tayo yung magdanas ng kahirapan ng pagdurusa sa walang hanggang kamatayan. Ginawa niya ito upang tayo ay maligtas. Sabi nga sa Mateo 27:45-46, nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain at nagtagal ito ng 3 oras. Nang mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No? Sa panahon na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay talagang pinabayaan ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa kasalanan, sa napakatinding kasalanan na inako niya. Pinarusahan ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga during that time, na-feel ng ating Panginoong Jesus na siya ay pinabayaan ng ating Diyos Ama. Kasi yung naranasan niya ay pagpaparusa sa ating mga kasalanan. Na tayo dapat yung mamamatay sa krus, pero inako iyon ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa Isaiah 53:8, siya'y hinuli, hinatulan at pinatay. Wala ni isa sa kanyang mga kababayan ang nakaunawa na pinatay siya dahil sa kanilang kasalanan, at tiniis niya ang parusang dapat ay para sa kanila. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Mapaparusahan sana tayo, pupunta tayo sana sa impyerno, pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ang umako ng ating parusa ay si Jesus. Sabi niya sa Mateo 27:51-52, nang sandaling iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang libingan at maraming mga tao ng Diyos ang muling nabuhay. Nakita natin kung gaano katindi yung magnitude ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nagbigay ng reconciliation o pagbabati ng Diyos at ng sangkatauhan. Sabi pa niya sa Isaiah 53:10a, 11b at 12b, pero kalooban ng Panginoon na siya'y saktan at pahirapan. Sa pamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod, marami ang kanyang ituturing na matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. Siya'y itinuring na isa sa mga makasalanan, nagdusa siya para sa maraming mga kasalanan, at hiniling niya sa Diyos na sila'y patawarin. Ganoon kaseryoso o kalubha ang kasalanan, at kailangan pang ialay ni Jesus ang kanyang buhay. Pero, ganoon kahalaga ang tao sa Diyos, at handa niyang ibigay ang kaisa-isahan niyang anak na si Jesus. So balik tayo doon sa may konsepto o sa tanong kanina na ang pagpipinitensya ba tuwing
Biyernes Santo ay nakakatulong para mapatawad o malinis ang ating mga kasalanan? Ang sagot ay hindi. Dahil ang tanging makakapagpatawad, makakapagpalinis ng ating mga kasalanan, ang tanging makakapagligtas sa atin ay walang iba kundi ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Siya yung pinarusahan, siya yung pinatay para sa ating mga kasalanan. There is no other way, but the only way is Jesus. Si Jesus lang at ang pagtitiwala natin sa Kanya ang tanging makakapagligtas, makakapaglinis, makakapagpatawad ng ating mga kasalanan.